kami kanina. Gusto pa baguhin yung state siya na. Parang gusto niya lagyan, ano ibig sabihin ng salitang, ano para sa'yo ibig sabihin ng salitang konserbatibo? Sa Yun nga, yung konsepto ng dapat nakafocus ka na. Hindi ko na lang tanongin. sige. Mas tama siya kasi pag sinabi konserbatibo, marami pwedeng sabihin. Oo nga. Sige. Okay na? Okay na. Oy, Greg. Bakit nang Greg. Uy, Greg. Taas mo muna kayo. Buto sa siguro. Sumatsa ka. Ito na siya. Yan. Hindi, nag-iiba yung ano pag Sabi niyo go ah. Ba't ano nag-iiba? Lumiliit siya. Kasi nag-i-itch siya. Okay. Sige, tatapon. Ito. HD ka ba? HD ka ba? Okay na. Okay na? Okay na. Wait lang. Mag-record ka na rin ako. Uy, record Yun nga, ito. Pero nag-bulan. Ako na bahala. Sure ka? Uy, tama na muna, cheeks. Kapag June. Aral mo yan. Oo nga. Oo. Ay, 1, 2. Ano na? Go. Nakawan naman. Ano to? Kanina pa. Kanina pa. So, ay ma'am, ano para sa inyo ang ibig sabihin ng salitang konserbatibo sa konsepto ng pagiging malaswa ng mga estudyante? Konserbatibo. Pag sinabi kasi natin konserbatibo, maraming pwedeng maging ibig sabihin yan. Sa saklaw na sinabi ninyo, para sa akin ang ibig sabihin nito, yung pagiging maingat ng isang estudyante sa kanyang sinasabi, ginagawa, yung iniisip muna niya yung bagay na sasabihin niya o bagay na ginagawa niya. Yung marami muna siyang isinasaalang-alang na tao o maaaring bagay sa paligid niya bago niya gawin yung pag-isip, pagiging maingat. So, yun sa mga sinabi yung halimbawa mo, tingin nyo ba napapanatili ng mga estudyante yung ganong kaugalian? Yung bang estudyante na sinasabi mo ay estudyante na sa Ateneo Ateneo. School. Dito na po sa Facebook. Gagamitin ko yung karanasan ko bilang guro dito na nagturo na sa 2 taon. Sa pagtuturo ko ng 2 taon dito, napansin ko na hindi ko nila lahat. Pero may mga estudyante na hindi talaga nila iniisip o yung minsan nagiging insensitive kumbaga sila sa mga ginagawa nila. Lalong-lalo na sa mga lalo sa mga babae nilang guro. Minsan hindi nila naiisip yun. So pagiging sabi malaswa, ganun ba? Oo, ma'am. May masasabi akong konserbatibo sila. Halimbawa, kapag nagpapalabas ako o nagpapanood ako ng pelikula na merong mga linya o may mga eksenang sa palagay nila malaswa yun, talagang magre-react sila kasi hindi sila sanay. O kapag may mga estudyanteng nakapagsasalita ng bastos, may mga kaklase silang nagre-react dahil hindi o bago sa pandinig nila yun. O kumbaga, offensive o foul para sa kanila yun. So, may napapanatili ng ilan, may ilan naman na minsan hindi na nila naiisip yun. Ayun. So, parang pantay lang yun. Pantay, hindi lahat. May nakapagpapanatili ng pagiging konservatibo, meron namang hindi. May mga estudyanteng sanay na, di ba may mga estudyanteng konserbatibo pa kasi hindi pa sila sanay sa mga ganun salita. Pero may mga estudyanteng sanay na talaga sa mga ganitong gawain, yung mga gestures nila, yung mga sinasabi nila. Ano po ba sa tingin nyo yung nag-uudyok o tumutulak sa kanila para gawin to? Tsaka, bakit po? Siguro linawin na, sa tanong na yan, linawin kaya natin kung ano ba ang sinasabi mong ginagawa nila para maging malinaw sa atin ang sagot. Ano ba? Kung ano mo, di ba, yung example nyo na nanonood kayo ng may mga part na bastos or may mga nasasabi silang bastos. Sa ibang estudyante kasi parang, ay, okay lang. Minsan nakikisama pa sila. Minsan, hinahayaan lang nila kasi sanay naman sila. Hindi naman sila
parang okay lang sa kanila kasi normal na yun dito sa paaralan. Nag-uudok sa kanila siguro yung unang-una, baka dahil wala silang kaklaseng, eto anis ko, baka dahil wala silang kaklaseng babae, kaya minsan nakagagawa sila ng bagay na yung alam niyo, kumbaga curiosity yun. Yung kaya ang ganito, ano kaya yung pakiramdam ng ganun? Ano kaya yung pakiramdam makakita ng ganyan, ng ganito? Okay. Kasi nung marami na akong naging karanasan yan, hindi sila, kumbaga, wala silang kaklaseng babae. Una-una pag walang kaklaseng babae, walang pipigil sa kalokohan nila. Parang ako, nung nasa high school ako, mga kalokohan ng mga klas kong lalaki, pagka nakatalikod yung teacher namin na babae, andyan yung mga kalokohan ng mga klas kong lalaki, yung iba nahihiyang gawin yun kasi may kaklase silang babae, makikita. Kami naman, ginagawa namin, sinasaway namin sila. Yung naisip ko, yung mga nag-joke, walang sumasaway sa amin. Kumbaga, ano to, for one, kumbaga, walang magsusumbong. Pangalawa nga, yun, yung curiosity. Kasi, marami silang gustong malaman sa mga bagay-bagay. Yun yung mga nabuudok sa kanila. O minsan, baka trip lang nila. Baka para lang sabihin na, siga ako o ako kaya ko itong gawin, kayo hindi. Parang gusto lang patunayan sa sarili at panghuli naisip ko, baka kulang lang talaga sila sa pansin. Gusto lang nilang kumuha ng atensyon ng iba. Sa tingin niyo po ba may kulang sa formation or sa pagkatao ng isang estudyante kaya nila nagagawa ito? Kumari po yung moral values nila, yung mga natututunan nila sa mga magulang nila. Ganun po. Unang-una, ang hirap husgahan yan, di ba? Kasi lalo na sa high school. Normal ang kumbaga kung pag-usapan natin ang siyensya, ay mga ganong konteksto, pwede natin sabihin normal ang ganong reaksyon ng isang high school student na lalaki dahil sa hormones niya sa ganong edad. Pero kapag usapan naman natin ang moral o yung pagkatao, pag-ugali, sasabihin natin may pagkukulang. May pagkukulang maaari sa paghubog sa kanilang pagkatao sa bahay. Maaari ring sa eskwelahan, maaaring kulang. Yun. Hindi, mahirap husgahan ang bagay na yun. Kasi high school student kayo, kumbaga, yan yung panahon na marami kayong inaalam. Na hindi natin masisisi dahil yun ay human nature. Last question na po. Ano po ba sa tingin niyo yung pwede at dapat gawin ng mga estudyante para maiwasan yung ganitong mga pagkakataon o mga sitwasyon? Dapat nagawin ng mga... Yan bang tanong nyo ay pag-isipan? Gusto niya ba talaga sagutin ko yan? Yes. Ano yan? Anong pwede o dapat gawin? Pwede at dapat gawin ng mga estudyante Para hindi para na sila- maiwasan. Para maiwasan ang pagiging Malaswa. malaswa. Gusto ko mag-pilosopo pero wag na lang kasi ito ay sige. Dapat na gawin ng estudyante para maiwasan niya. Siguro ay kailangan niya ng gabay. Kailangan niya ng gabay mula sa nakatatanda. Maaring kuya, maaring tatay na magsasabi sa kanya ano yung mga ganyang bagay hindi dapat ginagawa, yung mga ganyang tipo. Kailangan may nakausap siyang matino, yung nagpapaliwanag sa kanya sa mga kalaswang yun na hindi dapat ginagawa o dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Dapat may alam mo kung anong limitasyon. Kailangan siguro sa ganyang punto, kailangan niya ng makausap o yung gagabay sa kanya sa ganyang aspect. Okay. Okay. Okay.